Habang pinag-uusapan itong semifinals na nagaganap ngayon sa pagitan ng SMB Hinebra at ng TNT at Meralco, mukhang ang isa naman daw dito sa gagawin ng Magnolia ay pumasok sa isang trade sa Blackwater at yung kanilang guard na si Peter Alfaro at isang first round draft pick, hindi second round. First round draft pick ay ititrade nila dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Dalf Panopio. Mukhang iyan ngayon ang binabalak nitong Magnolia Hotshots dahil ang balita marami daw mga players ng Blackwater ang posible nang umalis. Kung gusto magtatanong bakit naman si Panopio ang kukunin nila at hindi si Bearfield, ang nakita yata ng Magnolia itong si Panopio ay more of a playmaker. Ibig sabihin, ang focus niya ay gumawa ng oportunidad to sa mga teammates niya para makapaglaro o maka-score. Ito kasing si Bearfield, kahit point guard yan, obvious naman ang focus talaga nito ay scoring. Kaya maraming naniniwala na baka itong si Das Panopio mas babagay sa Magnolia para ito'y magbigay ng oportunidad sa mga players katulad nila Xavier Lucero, Javi Gomez de Leaño at iba pa na maka-score. Kasi ito si Bearfield, siyempre magiging focus niyan, umiscore muna ng puntos. Kaya iyan ngayon yung pinag-aaralang mabuti dito sa kupunan ng Magnolia Hotshots kung talaga bang bagay na itong si Das Panopio kunin nila. At sa tingin ko okay naman talaga ito si Panopio. Kaya nga iyan ang malamang talaga na maidagdag dito sa roster ng Magnolia. Kung si Alfaro at first round draft pick ang kapalit, papayag na siguro dyan ang Blackwater Bossing. Ngayon, bukod dito sa pagkuha dito kay Das Panopio, meron pa mga konting adjustments na kinakailangan gawin sa lineup nitong Magnolia. Pero overall sa tingin ko magiging okay naman yung kanilang roster. Lalo na at alam natin na itong Hotshots ngayon ay nagpe-prepare na ng matindi para dito sa darating na Commissioner's Cup at sa kasalukuyan nga ay naghahanap na ng suitable na magiging import. Ang isa pa natin namang mare-report ngayon, ito raw Titan Ultra ay kinakausap ng Meralco Bolts para sa isang posibleng trade. Nasa kalagitnaan ng serye itong Meralco at ng TNT. Pero sa ngayong management daw ng Meralco ay tinitignan na yung magiging problema nila dito sa matchup sa TNT at gusto nilang magdagdag ng big man katulad nitong si Cade Flores. Kaya nga ito ay i-offer daw ng Meralco itong si Alain Maliksi kapalit ni Cade Flores at isang second round draft pick. Baka si Ladis Lepalam isama rin nitong Meralco Bolts doon sa trade. So iyan yung kinokonsidera ngayong gawin nitong si Coach Luigi Trillo at Nenad Bocinich para masiguro na magiging competitive na Meralco. Alam natin na medyo may mga reklamo ang Meralco doon sa officiating sa Game 1 kung saan sobrang daming free throw na binigay sa TNT. Pero alam naman itong si Coach Luigi Trillo na kinakailangan din niya magdagdag ng mga players dito sa kanyang lineup. At yun nga pagkuha dito sa nabanggit na si Cade Flores. Isa doon sa mga nakikita natin na posibleng maging susi dito. Dahil kung ikaw naman itong si Coach Luigi Trillo, alam mo na magaling talaga yung mga players mo. At kung magkakaroon ka ng additional na mga players katulad itong sila, alam na natin si Cade Flores, si Joshua Monson, malaking maibibigay niya tulong dito sa koponan niya. Pero of course, alam din natin na kinakailangan gumawa ng paraan ni Coach Trillo na magdagdag ng ibang players na hindi nawawala yung kanyang starting five. Medyo magiging mabigat yan dahil alam natin independent team din itong Titan Ultra. Kaya marami pang sabihin na natin pagdadaan ng negosasyon bago matuloy yung ganitong klaseng pag-uusap. Pero kung ikaw naman itong si Coach Trillo, nakafocus ka rin siyempre dito sa series sa TNT. So yan trade para kay Cade Flores. Malamang mangyari yan pagkatapos nitong Philippine Cup.